Good day everyone, my name is Elsam Andal Kulat and we are the Group 2. So our topic for today is the Human Capital Development, Enhancing Education, Workforce Training, Healthcare, and Public Safety. So, the human capital development refers to the process of improving the skills, knowledge, health, and overall well-being of individuals to foster economic growth and social progress. It encompasses investment in education, workforce, training, healthcare, and public safety, which collectively contribute to a more productive, innovative, and resilient society. So, ang una-una is improving education. Education is the foundation of human capital development, ensuring access to quality education at all levels early childhood. Primary, secondary, and tertiary is essential. Strategies include increasing enrollment rates, especially in underserved areas, upgrading schools, infrastructure, and enhancing teacher quality through ongoing training and better working conditions, prioritizing STEM, science, technology, engineering, and mathematics. Curricula and leveraging technology can prepare learners for the digital economy. Expanding technical and vocational education also equips youth with practical skills aligned with labor market's need. So, ang education ay ang pundasyon ng pag-unlad ng human capital. Mahalaga ang pagkakaroon ng access sa dekalidad ng edukasyon sa lahat ng antas mula sa magandang pagkabata, pangunahing sekundaryo hanggang sa college. Kasama sa mga estratehiya ang pagpapataas ng bilang ng mga mag-aaral sa nakakapasok, lalo na sa mga lugar na kulang sa service, pagpapahayag, pagpapalawak ng paaralan at pagpapahusay sa kalidad ng mga guro sa pamamagitan ng pagpatuloy ng pagsasanay at mas magandang kondisyon sa trabaho. Mahalaga rin ang pagbibigay din sa STEMs, Science, Technology, Engineering at Mathematics na curriculum at paggamit ng makabagong teknolohiya upang ihanda ang mga mag-aaral para sa digital economics. Bukod dito, ang pagpapalawak ng technical at vocational education ay nakatutulong upang mabigyan ang kabataan ng praktikal na kasanayan na kailangan sa pamilihan ng trabaho. So the next one is the workforce training. So the workforce training involves continuous skills development to meet evolving industry demands. It includes on-the-job training, certification programs, and lifelong learning initiatives. Developing partnerships with industries ensures training programs are relevant and responsive to market's need. Upskilling and reskilling are vital for maintaining competitiveness, especially in sectors like technology, healthcare, and manufacturing. So, ang workforce training ay ang patuloy na pagtuturo at pagpapalawak ng kasanayan ng mga manggagawa para makasabay sa pagbabago sa industry. Kasama dito ang pagsasanay habang nagtatrabaho, mga programa para makakuha ng certificate at pag-aaral habang buhay. Mahalaga ang pagkikipag-ugnayan sa mga kumpanya para masigurado na ang mga training ay akma sa pangangailangan ng mark. Ang pag-aaral ng bagong kasanayan o pagpapataas ng kasanayan ay importante para manatiling competitive lalo na sa mga katrabaho at technology, kalusugan at paggawa. Good afternoon, sir. My topic for today is healthcare and public safety. Healthcare. A healthy population is crucial for production, human capital, investment in healthcare, improve access to essential services such as maternal health, immunization, and treatment for non-communicable disease, strengthening healthy system. Training healthcare workers and adopting
all in innovation, technologies enhance health outcomes, better health trade-offs, advancement, and increased workforce efficiency and contribution to economic growth. So, post naman niya. Post ka. Ang healthcare daw ay ang isang malusog na population ay mahalaga para sa produktibong human capital. Ang mga pamumuhunan sa mga pangangalagang pangkalusugan ay nagpapabuti ng akses sa mga mahalagang serbisyo tulad ng kalusugan ng ina, pagbabakuna at paggamot sa mga hindi nakakahawang sakit. Ang pagpapalakas ng mga sistemang pangkalusugan, pagsasanay sa mga manggagawang pangkalusugan at paggamit ng mga makabagong teknolohiya ay nagpapahusay sa mga kalagayan ng kalusugan ng mga tao. Ang mabuting kalusugan ay nagpapababa ng pag-iban sa trabaho at pagpapataas ng kahusayan ng mga manggagawa na nag-aambag sa pag-uunlad ng ekonomiya. So, ito naman po ang sa public safety. Public safety is integral to creating stable environments in conduction to human development, effective law enforcement, emergency response system, and communicate engagement, reduce violence and crime, thus protecting individuals and property, training public safety personnel, adopting advanced surveillance technology, and fostering community-based intervention can improve safety outcomes and social cohesion. So, ang public safety daw ay ang kaligtasan ng publiko ay mahalaga sa paglikha ng matatag na kapaligiran na nakakatulong sa pag-unlad ng tao. Ang epektibong pagpapatupad ng batas, mga sistema na ng patugon sa emersiya at pagkikilahok ng komunidad ay nagbabawas ng karahasan at krimen, kaya naproprotektahan ang mga tao at ari-arian ang pagsanay ng mga tauhan ng kaligtasan ng publiko, paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagbabantay at pagpapatupad ng mga programang nakabatay sa komunidad ay makakabuti sa kaligtasan at pagkakaisa ng lipunan. So, in conclusion, ang pag-unlad ng human capital ay isang malawak na paraan na nangangailangan ng sabay-sabayang pagtulungan sa larangan ng edukasyon, pagsasanay sa trabaho, kalusugan at kaligtasan ng publiko. Ang pagtutok at pag-i-invest sa mga aspetong ito ay hindi lang nagpapabuti sa buhay ng bawat tao, kundi nakakatulong din sa pagpapaunlad ng ekonomiya, pantay-pantay na pagkakapagpantay sa lipunan at pagpapatatag ng mga komunidad sa buong mundo. In summary, implementing human capital development strategies is complex and requires overcoming resistance sa pagbabago natin or yung changes, ensuring clean communication, securing adequate resources, exercising strong leadership, aligning organizational culture, establishing
robust monitoring, adapting to external factors, and balancing short and long-term priorities. So, ang pag-address nito is pag-address ng challenges na to is proactively is key sa pag-achieve is meaningful and sustainable improvement sa education, workforce skills, at yung ating healthcare and public safety. That's all. Thank you po.